Ano ang ating tanong, Sis Lou? Ang tanong po natin, ano ang dapat maging pananaw ng mga naghihintay, nakaanib sa katuparang hula ukol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Basahin mo yung dapat nating maging pananaw habang Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, may singit ko lang bago po natin ipagpatuloy itong video ng ating kapatid na Eli na gusto ko pong i-share sa inyo dahil ito ay tungkol po doon sa kung ano ang dapat maging pananaw ng mga naghihintay na kaanib sa katuparang hula ukol sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Napakagandang topic po ito mga kaibigan. Alam ko magkakaroon po kayo ng idea at ito'y magbibigay sa inyo ng paghahanda tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Pero maalala ko lang kasi nag-viral yan noong September 25. Alam niyo po ba na dahil sa nag-viral na rapture na yan, ay nagkaroon po ng division ni Bishop Emmy at saka ni Pastor Edwin. Pareho silang full of grace na kung saan ay mukhang may division na sila ngayon dahil sa pag-speculation ni Pastor Edwin na maaring magbalik na nga ang Panginoong Hesukristo noong September pero hindi naganap. Kaya marami na po ngayon nang babas kay Pastor Edwin na siya ay isang false prophet. Kasi kung titignan naman po kasi natin mga kaibigan, yung kanyang sinabi, ay talagang paniwala siya na mag-rapture talaga. Kasi sabi niya, magugulat kayo kung sasabihin ko na isa ako sa naniniwala na posible nga na babalik na po o magra-rapture na, sabi ni Pastor Edwin. Heto mga kapatid, panoorin natin. Naglalabasan na palaging sinasabi na magra-rapture na raw ngayong September 2025. Kung ako naman po ang tatanungin ninyo, alam nyo naman na iisa lang ang sagot ko diyan. Walang nakakaalam ng oras kung kailan darating ang ating Panginoong Hesus. Ngunit magugulat ka kaibigan na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. Ngunit magugulat ka kaibigan na sumasang-ayon ako sa theory ng ibang nagtuturo ng Bible na posibleng September 2025 ay pwedeng mag-rapture. At yun ang tutumbukin natin sa content na ito. Alam nyo mga kapatid, dahil sa video na yan, ay nagkaroon ng pagitan ngayon itong si Bishop Emmy at saka si Pastor Edwin na magkapareho itong full of grace na kung saan mga kapatid ay hindi naniniwala, todo tanggi o todo tutol itong si Bishop Emmy tungkol po sa rapture na yan na magaganap, pero ito naman si Pastor Edwin ay talagang halos 90% o 80% naniniwala talaga siya eh. Kasi kung basahin mo yung comment ng kanyang mga follower ay talagang ang pagkaunawa nila talagang babalik na po ang Panginoong Hesukristo noong September 23. At dahil dyan mga kapatid, mukhang magkakaroon yata ng division ng dalawa. Pero wala tayong pakialam doon mga kaibigan. Ang atin lang mga kapatid ay bakit kasi iisipin ng sino man na magra-rapture na? Kasi ang pagkaunawa kasi ni Pastor Edwin, mauuna ang rapture bago po mangyari yung tinatawag nilang tatakan o tinatawag nilang Great Tribulation na hindi naman ganun kasi talaga mangyayari, kundi mauuna po ang pagtatatak o paghahari ng Antikristo bago po dumating ang rapture. Kaya talagang mali. Mali talaga yung speculation ni Pastor Edwin mga kaibigan. Ngayon, habang ating hinihintay yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, ano po ang dapat maging pananaw
ng isang mananampalataya habang hinihintay natin ang ating Panginoong Hesukristo? Ano ang dapat nating gawin? Napakagandang video po ito. Gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan. Sana po ay pakinggan po ninyong mabuti kasi tiyak na tiyak magkakaroon po kayo dito ng paghahanda tungkol po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Narito po mga kaibigan, panoorin natin. Ano ang ating tanong, Sis Lou? Ang tanong po natin, ano ang dapat maging pananaw ng mga naghihintay, nakaanib, sa katuparang hula ukol sa pagbabalik ng Panginoong Hesus? Basahin mo yung dapat nating maging pananaw habang hinihintay natin yung katuparan ng hula sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Basahin mo yung Apokalipsis 1:3. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayan, sa malapit na panahon ng pagwawakas, merong sinasabi sa hula na mapalad ang bumabasa. So, babasahin natin yung Biblia, babasahin natin yung hula, tapos mapalad din yung nakikinig dun sa nababasa at mapalad ang tumutupad ng mga bagay na nakasulat sa hula. Isa sa nakasulat sa hula ay ito, sa 9 hanggang 11 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Ano mo yan, kapatid na Luz, Apo. Naghihintay ang Diyos talaga eh. Bakit po, Brad Eli? Nag-aapura na yung mga pinatay na maipaghiganti na sila eh. Hanggang kailan mo ipaghiganti kami sa mga pumatay sa amin? Ang sabi ng Panginoong tapat at totoo, sabi niya, binigyan sila lang maputing balabal at sinabi sa kanila, magpahinga pa ng kaunting panahon, konti na lang, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang kapwa alipin na kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. So, hinihintay ng Diyos na malubos ang martyrdom ng kanyang mga lingkod. Yung pagtitiis nila to the extent na patayin sila ng kanilang kaaway, hinihintay ng Diyos mangyari yun bago siya maghiganti. Makatid, yung perfection ng obedience, hinihintay niya. At hinihintay niya rin yung perfection ng disobedience. Nakukuha mo ibig ko sabihin, Sis Luz? Opo, Brad Eli, hinihintay ng Diyos yung talagang kasakdalan, masakdal, makumpleto, maperpekto, yung disobedience ng mga masasama. At yun namang obedience naman, perfectong obedience naman, nung kabilang side, yung mga lingkod naman niya. Kaya, naghihintay nga po ang Diyos. Sinasabi nga po ninyo, iniisip ko kung bakit nyo sinabing naghihintay talaga ang Diyos. Kasi nag-aapura na nga po itong mga kaluluwa eh. Gusto nila, ipaghiganti na sila. Pero sabi, magpahinga pa. Ibig sabihin, nag-iintay pa. Nag-iintay pa ang Diyos.
hindi pa niya gagantihin, hindi pa siya ipaghihiganti kasi hindi pa nga ganap. Kaya sabi po pala, hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa aliping, papatayin din namang kagaya nila. Para maperpekto na nga po yung sinasabi niyong martyrdom ng kanyang mga lingkod, perpekto talaga, kumpleto na. Tapos yung mga masasama naman, kumpleto na rin na talagang masamang-masama sila. Kaya kung parusahan man sila, tama lang po na sila ay gantihan kasi perpektong kasamaan na yung kanilang ginawa. Ayan po. Yun ang dapat nating maging pananaw. Na ang pananaw natin ay huwag tayong mahapis, huwag tayong malumbay, huwag tayong mapighati pag ginagawaan tayo ng masama ng ating mga kaaway. Sis Luz? Opo. Ayun ano? Mahirap po yun, yung huwag kang mapighati. Pagka ginagawang ka na ng masama ng iyong mga kaaway, mahirap po talaga. Magalak ka pa, magalak. Opo. Hindi ba yun ang sabi dun sa Lucas? Pag nakikita nyo na nagaganap lahat ng bagay na ito, tumingala kayo at alamin nyong malapit na ang inyong pagkatubos. Yun ang sabi doon ng Panginoong Jesus. Basahin natin yung sitas. Opo. Sa 21. Datapwat 1:27. 27. 26. 26. Magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 28. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Pagka natutupad na yung mga hula, tumingin ka sa taas at itaas mo ang iyong ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Palapit ng palapit yung pagkatubos, palapit ng palapit yung panglulupaypay na darating sa mga tao sa mundo na masasama. Iyon ang dapat nating maintindihan. Kaya ang dapat nating pananaw pagka naaagrabyado tayo, kaya yung mga kaaway natin sumusobra na, nang aabuso na. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, doon sa 16:33 ng Juan, ganito, Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking binaig ang sanglibutan. kaya sinasabi ko ito sa inyo, sabi ni Kristo, para magkaroon kayo ng kapayapaan, para huwag kang mabalisa, para huwag kang mapighati, maging payapa ka. Ano yung sinasabi niya? Sa sanlibutan, talagang meron kayong kapighatian. Bakit? 15:19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Kung tinupad nila ang aking salita, ang inyo man ay tutuparin din. Ayun. Sabi ng Panginoon, para magkaroon ka ng kapayapaan, alam mo na talagang dadating yan. Sa sanlibutan may kapighatian kayo. Bakit? Kung kayo taga-sanlibutan, iibigin kayo ng kasanlibutan. Pero palibasa, hindi kayo taga-sanlibutan. Pinili ko kayo sa sanlibutan. Kaya kapopootan kayo ng sanlibutan. Alalahanin nyo lagi yung sinabi ko sa inyo. Ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon.
kung ako'y kanilang pinag-usig, pag-uusigin din kayo. Kaya ikaw aabusuhin, papatayin ang mga Kristiyano, aagrabyaduhin, pipighatiin, mamaltratuhin. Ano ang gagawin natin? Ano dapat nating pananaw? Magwala ka na rin o kaya ikaw mamighati ka na, mag-anxiety ka na o kung magkaroon ka na ng kung ano-anong mga fears at saka mga tense na kalagayan. Hindi ganon. Ang sabi, mapayapa ka, maging confident ka dahil mangyayari talaga lahat yung bagay na yan, pero yan ay tanda ng inyong pagkatubos. Sinasabi yan sa Pilipos, Kapitulo 1. Ganito ang ating mababasa sa 28. At sa anuman ay huwag kayong mga takot sa mga kaaway, na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapwat tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Diyos. 9. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. No? Sabi, huwag kayong matatakot sa kaaway. Sa kanila ito ang malinaw na tanda ng kapahamakan. Dapat ito ang tanda ng inyong pagkaligtas. At ito'y mula sa Diyos, sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, upang kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. We have to suffer for the sake of Christ. It is our part. It is our duty. It is our faith that we have to suffer for the sake of Christ. That's why, kung nagkakaroon tayo ng mga parang problema dahil sa mga kaaway, sa mga pag-aabuso, okay lang kapatid, pabayaan mo para makumpleto yung pagsunod natin, para naman maghiganti naman ng Diyos dun sa mga nang-aagrabyado sa atin. Yun ang sinasabi ni Pablo sa isa pang talata, na kung matuwid na bagay na sa unang 1:6 ng 2 Tesalonica, Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagka paririto siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisampalataya sa araw na yaon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Dahil din dito, ay lagi naming idinadalangin kayo, upang kayo'y ariing karapat-dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo, at ganaping may kapangyarihan ang bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Nakita mo? Kaya ang hinihintay ng Diyos sa atin yung maganap natin, ganap na ganap yung kanyang aral Dahil gaganti siya Huwag mong kakalimutan yung G6, napakagandang talata nun. Sis Luz, ulitin mo At nangahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima.
Maghihiganti siya sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Kaya ang sabi niya dun sa Tesalonica, isang matwid na kung isang bagay na matwid sa Diyos na gantihin ang kapighatian ng mga pumipighati sa inyo. At kayong mga pinighati, bigyang kasama namin ng kapahingan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Kasama ang kanyang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti na hindi nagsisikilala sa Diyos. Kailan magaganap yan? Kung maganap na ang ating pagtalima. Kaya may inaasahan ng Diyos ngayon sa iglesia, Sis Luz. Maganap na natin ang ating pagtalima para gumanti na siya dun sa masasama. Amen po. At ang isang ibig ng Diyos na maging pananaw natin, hindi yung pananaw ng mga mapapahamak. Ang pananaw kasi ng mapapahamak, ito Sis Luz. 24, 48, 51. Datapwat, kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Yung masamang alipin, hanggang hindi pa dumadating yung Panginoon niya, nagsasamantalang magbulakbol, mag-akipagkainan, makapag-inuman sa mga lasing. Pero yung mabuting alipin, ano naman ang pananaw niya? Tuloy naman natin dun pa rin sa Mateo. 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Kita mo, mapalad yung alipin na kung dumating ang Panginoon, datnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Yung ipinapagawa ng Diyos. Na ang gusto ng Diyos, bago sana siya dumating, ang Panginoong Hesus, maganap ang ating pagtalima. Ang expectation ng Diyos sa atin na siya dinating dapat maging pananaw, habang tumatagal at naghihintay tayo, palapit ng palapit yung katapusan, makitang maganap ang ating pagtalima. Sabi nung kasi sa G6, nahahandaan Diyos upang maghiganti sa lahat ng pagsuway kung maganap na ang inyong pagtalima. Kung maganap na natin, matalima na natin buo, nakahanda naman ang Diyos na gumanti sa lahat ng pagsuway, pang-aapi, pamimighati sa kanyang mga lingkod. At ang isa sa mga dapat na maganap natin bago dumating ang wakas, yung sinasabi sa 24:14 ng Mateo, Sis Luz. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ayan, yan ang katakdaan ng Diyos, na ang ebanghelyo ay maipangaral sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya bago dumating ang wakas, isang gampanin ng iglesia, maipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Sa isang bahagi ng Biblia, ang pagkakagamit, yung nasa 28:19, Sis Luz. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo,
na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayun, ang kagustuhan ng Panginoon ay gumawa tayo ng alagad sa lahat ng bansa. Paano mangyayari yun? Ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa. Kung magkagayoy darating ang wakas. Bago dumating ang wakas, ang gusto ng Diyos, maipangaral ang ebanghelyo, makagawa ng alagad sa lahat ng bansa. Obligasyon ito ng mga anak ng Diyos sa iglesyang katotohanan. Kaya kung naniniwala tayo na tayo yung katotohanan, dapat masumpungan sa atin ito. Kung talagang ikaw ang naniniwalang totoo yung samahan mo, ang obligasyon mo bago dumating ang wakas, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng bansa para gumawa ng alagad sa lahat ng bansa at turuan ang mga tao na sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo, sabi ng Panginoong Jesucristo. Para maganap yung pagtalima, kailangan ganap namang maipalaganap ang ebanghelyo. At pagka naganap na yon, nakahanda naman ang Diyos na gumanti at maghiganti sa mga taong umapi, nagmaltrato, hindi nakinig ng aral, gumawa ng mga kalupitan sa kanyang mga lingkod. Kaya alam niyo ang hinihintay ng Diyos sa atin, mga kapatid, makaganap tayo ng ganap. Masakdal natin yung pagganap. Ewan ko kung naintindihan mo ang punto ko, Sis Luz, ang sakdal na pagganap yung magkatulong-tulong ang buong iglesia na maitanyag yung aral ni Kristo, ituro sa lahat ng bansa. Ang sabi ng Kristo, bautismuhan, gumawa ng alagad sa bawat bansa, bautismuhan, turuang gumanap ng lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Yun ang kaganapan mo, maganap na husto yung aral ng ebanghelyo para ang Diyos na nakahandang maghiganti ay makapaghiganti kung maganap na ang inyong pagtalima. Diba yung sitas na yan napansin mo, Sis Luz, talagang ang Diyos ay fair. Paparusahan niya yung masasama dahil merong mga tao namang inagrabyado ng masasama, itong mga inaagrabyado, nagpatuloy naman sa ganap na pagtalima. Kaya naging perpekto silang masasama dahil talagang masasama sila, binigyan sila ng pagkakataon, ayaw nila, tapos nagpakasama-sama sila, ito namang mga inaagrabyado nila, nagpapakabuti naman, kaya parusahan man sila, fair. Bigyan man ng gantimpala itong sumusunod, fair din. Bakit? Nagpakabuti naman ito Hindi naman ito nagbulakbol hindi naman ito gumunti ng masama-sama. Nagtiis na ito Bigyan man ito ng buhay na wala hanggan, fair lang. Inagrabyado mo naman Diba? Nagtiis naman yung inagrabyado mo. Kaya gantihin man ang buhay na wala hanggan, fair. Parusahan ka man, fair din. Dahil ikaw naman talaga ang dapat parusahan. Ganon ang justisya ng Diyos sa Biblia. Mga kapatid, na mabigyan ng lahat ng pagkakataon, kahit ang masama mabigyan ng pagkakataon para magsisi. Kung samantalahin naman nila yung pagkakataon para magpakasama-sama pa, kisihoda sila. 3:13 ng ikalawang Timoteo. Datapwat ang masasamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na mga dadaya at sila rin ang mga dadaya. Tuloy. Datapwat manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nangatutuhan. Tingnan mo yan, dalawang parallel things na dapat mangyari. Ang masasamang tao, magdaraya, lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang madadaya.
Datapot ikaw naman tao ng Diyos, manatili ka sa iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Ibig sabihin, magtuloy-tuloy ka naman sa pagsunod. At pag naganap mo na yung pagsunod mo, gaganapin naman ng Diyos yung paghihiganti niya dito sa mga taong masasama. Nakuha mo yung justice doon at saka yung wisdom doon, Sis Luz. Opo, Brad Eli, yun nga po, dalawa palang klase ng tao yung sinasabi po dito. Yung mga masamang tao, gagawa sila ng masama, lalong sasama sila ng sasama. Datapot ikaw naman, yung other side naman, tao ng Diyos, yung lingkod ng Diyos, manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Yamang nalalaman mo kung kanino mo nanatutuhan. Mananatili po doon sa talagang ginagawa mo nang nagtitiis ka na, gumagawa ka na ng mabuti, mananatili ka doon. Huwag mong iiwanan yun, yung ginagawa mo na mabuti na yun. Sa yung mga pinag-aralan mo, manatili ka doon. Kaya po, pag nalubos mo na yon, na perpekto mo na ituloy-tuloy mo na yung paggawa mo ng mabuti, tapos ito namang mga masasama, tuloy-tuloy naman nila yung paggawa nila ng masama hanggang maabot nila yung perfection ng kasamaan, ayun na po, paparusahan sila ng Diyos, fair lang, kasi talagang nagpakasama sila. Fair din naman na bigyan niya ng gantimpala itong nagpakabuti naman po. Ayun. Siya ng Diyos, kapatid na Luz. Opo. Kaya kailangan, mga kapatid, ang ating pananaw, paano ba natin mape-perfect yung pagtalima natin? Gampanan natin yung ating obligasyon na magtulong-tulong tayong maipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At yun ang aking ipinananawagan sa inyo, mga kapatid. Inuulit ko yung panawagan ko, nagsisikap kami ng kapatid na Daniel na makasunod doon sa aming obligasyon. Pati yung mga lahat ng bagay na concern sa pangangaral ay pinilit namin sa aming makakaya sa tulong ng Diyos at ng kapatiran na ang aming natatanggap na suporta sa kapatid ay mai-invest sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So ayan po, yung video mga kaibigan, konti lamang po, no? Mahigit 20 minutes lamang po, pero maganda yung payo po ng ating kapatid na Eli tungkol po sa dapat magiging pananaw mo habang hinihintay mo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi katulad sa pananaw ng mga masasamang tao na talagang ginagastos nila yung kanilang panahon para sa kasamaan. Ang isa sa nakuha ko sa sinabi ng ating kapatid na Eli, bago po babalik ang ating Panginoong Hesukristo, kailangan maganap muna yung pagtalima ng mga tao sa Kanya at mabuo yung talagang kasamaan ng tao para fair yung kanyang paghatol sa kanila. Kailan maganap yung kasamaan ng tao? Kaya kailangan makapaghari itong Antikristo para matodo yung magiging kasamaan ng tao, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya dapat ang mga Kristiyano, ang magiging pananaw po nila sa habang hinihintay nila ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan tayo po mga kaibigan ay maging mabuhay po tayo sa katwiran ng Diyos. Ipalaganap natin kung may pagkakataon tayo, ipalaganap natin yung salita ng Diyos. Kung hindi man tayo marunong, hindi man tayo katulad ng mga iba na marunong sila, pwede po tayong manalangin, tumulong sa mga gustong mag-share ng salita ng Diyos. Tumulong tayo sa pamamagitan ng anumang klaseng tulong para at least man lang makatulong tayo para sa ikalalawak ng Ebanghelyo ni Kristo. Kasi mga kapatid, doon sa Mateo 24, verse 14,
Kapag may pangaral na ang ebanghelyo sa buong daigdig, kung magkagayoy, darating na po ang wakas o yung tinatawag na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi magwawakas na yung panahon natin, susunod naman yung panahon ng 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo. At yung pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo para buhayin ang mga namatay sa Kanya, na kasama niya maghari. Tandaan niyo po mga kaibigan, kasi maraming nagtuturo na mauuna daw ang rapture. Pero ulit-ulitin ko mga kaibigan, hindi po mauuna ang rapture bago po yung pagtatatak ng Antikristo. Hindi mangyayari yon. Yan ay kathang isip lamang po ng mga nagtuturo ng eschatology na yan, na mas mauna daw ang rapture kaysa yung pagbabalik, kaysa yung paghahari ng Antikristo. Hindi po mga kaibigan. Kasi kung sino po yung mabubuhay na maguli ng una sa unang pagkabuhay o yung rapture, napakalinaw po. Ulit-ulitin ko po ito para man lang mapansin po ninyo mga kaibigan, yung gusto kong itindig na kung sino yung mauunang mabuhay na maguli pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, ayon dito po sa Revelation chapter 20 verse 4, ganito ang sinasabi ng ating Apostol Juan nung nakita niya ang mga mangyayari sa hinaharap. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisilukluk sa mga ito, sila ay pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na magguli. So, yung unang mabubuhay sa unang pagkabuhay na magguli ay yung mga namatay dahil sa patutuo ni Jesus, namatay dahil sa salita ng Diyos, at hindi sila nagpatatak sa kanilang noo at sa kanilang kanang kamay doon sa pangalan ng hayop. So maliwanag na yung mga mararapture ay yung mga dumaan sa paghahari ng Antikristo o yung hayop mga kaibigan. Kaya ito paulit-ulit yung sinasabi, hindi po mauuna ang rapture kaysa yung 7 years na sinasabi po ng mga nangangaral ng eschatology na yan. Hindi. Mga kapatid, mauuna po muna yung tinatawag nilang pagtatak ng Antikristo. At hindi ito yung talagang Great Tribulation, hindi. Hindi Great Tribulation yan. Kundi masarap po buhay dyan. Ang talagang mapipighati dyan mga kaibigan ay yung mga Kristiyano na hindi susunod sa mga patakaran, batas nitong Antikristo. Sila yung mapapahirapan ng husto, sila yung mapipighati. Pero yung mga tao na hindi po sumasamba sa Diyos, walang tatak sa kanilang noo, walang tatak ng Kristo, yung totoong Kristo, yung pangalan ni Kristo sa kanilang puso, kanilang isipan, sila masarap ang buhay nila mga kaibigan. Kasi kasama nila ang hayop. No? Kasama nila ang hayop taga-sanglibutan sila si Kristo nga nagsabi mismo matututulan niyo po ba ito mga kaibigan? Dito sa libro ng Juan, kapitulo 15, sa dito po sa versikulo 19, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. No? Ngunit sapagkat sabi niya sa mga alagad, kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan.
Kung ikaw ay hindi taga-sanglibutan, taga-sunod ka ni Kristo, mapipighati ka talaga, hindi ka sasang-ayunan ng sanglibutan. Pero yung mga tao na taga-sanglibutan, yung sumusunod sa kagustuhan ng hayop, abay masarap po ang buhay, mga kapatid. Masarap ang buhay. Free sila. Makapunta sila sa gusto nila, mga kaibigan. Kaya hindi totoo na yan ay great tribulation na napapahirapan ng buong daigdig. Hindi, yung mga Kristiyano lang ang mahihirapan dyan. Magaganap po yan, madadaanan natin yan. Hindi po totoo na mag-rapture muna bago damating ang tatakan. Hindi, mali po yun. Hindi nila kayang gibain itong talata sa Revelation chapter 20 verse 4 hanggang verse 6, mga kababayan. So yan po yung gusto kong i-share sa inyo. Sana po mga kaibigan ay nakita po ninyo yung gusto kong ipunto at nakuha nyo yung aking tindig, mga kababayan. Kaya itong si Pastor Edwin na naniniwala na magka-rapture na noong September 23, 24, 25, malaking kamalian niya po yon na kanyang in-expect. Kaya lahat yung mga followers niya ay talagang umasa na makikita na nila si Kristo. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na yung rapture po ay maliwanag naman kung sino lamang po yung mararapture Sino yung mararapture? Yung namatay kay Kristo. Hindi lahat ay mabubuhay. Gaya yung fetus, yung mga inosenteng bata, hindi naman kasi sila namatay kay Kristo Hindi sila masasali doon sa mabuhay na maguli. Ang mabubuhay lang ay yung mga talagang napili. Yung naging martir ni Jesus, mga kaibigan. Kasama niya na maghari sa loob ng 1,000 taon para patunayan nila talagang tama yung kanilang desisyon na pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po kasing bagay na magaganap dyan mga kaibigan. Kaya sana po ay lagi lamang po kayong tumutok dito sa ating programang Expose the Truth, manatili para magkaroon tayo ng mga step para magsaliksik. Gawin yung step ito, mga kaibigan. Gawin yung hakbang para makahanap po kayo ng katotohanan. No? Kung hindi kayo lubos maniwala, walang problema doon, mga kaibigan. Walang problema, pero magiging hagdan nyo po ito para magsaliksik kung alin ang tama, mga kababayan. Kasi dito sa ating mga ini-expose, pawang katotohanan lamang po at pawang nasa Biblia, mga kababayan. Yung sinasabi natin na yung mga iba, pananaw nila ay walang rapture, gagaya ng mga Katoliko, walang rapture para sa kanila. Hayaan ninyo, no? Kung walang rapture, bakit yung mga miyembro po nila ay umaasa din sila sa rapture? Ibig lang sabihin yan, hindi nila tinuturo yung kanilang turo. Natakpan. Yung turo po ng Iglesia Katolika, natakpan, hindi nila ipinapangaral. Kaya tignan nyo yung mga kanilang mga miyembro, inosente sila sa Biblia. Hindi nga nila alam kung ano po yung mga paniniwala ng mga Katoliko Ang alam lamang po nilang gawin ay kapag may namatay, magnobena sila. Kapag may namatay, magrosaryo sila. Kapag may namatay, magpadasal sila. Yun lang ang alam nila yung mga CFD, marami silang alam na palusot, pero hindi alam ng kanilang mga sinasabing miyembro. Kaya kung titignan mo talaga yung talagang miyembro ng Iglesia Katolika, napakakonti lang. Mga pari lang siguro. At yung mga katikista, mga gano'n. Pero yung mga nagsasabing kami ay Katoliko, hanggang sa bunganga lang po yun, mga kapatid. Napakarami po akong nakakausap na mga ganyan na wala sila talagang kaalam-alam. Napaka-inosente sila. Kasi mantakin mo naman, sakalang pupunta sa simbahan kung birthday.
birthday niya. O kung siya'y magiging nino, o siya'y mamamatay na, sakalang pupunta sa simbahan, anong malalaman nun? Paano maligtas yung mga ganon, mga kapatid? Kampante sila na kapag sila po ay mamamatay, ipagdasal lamang po ni Padre, ayun na. Napupunta na sa langit. Ang dali na maligtas para sa mga Iglesia Katolika, mga kababayan. Yan ay kasinungalingan naman. Hindi po yan totoo na ganun po ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, mga kaibigan, ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y biyaya ng Diyos, biyaya. Yung biyaya, bumaba, ibinigay ng Diyos mula sa langit, and then kailangan sumampalataya ka doon sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos, meron po yung katuruan, meron siyang itinuturo. Ayon po dito sa libro ng Tito, mga kapatid, na sinasabi po dito sa libro ng Tito, sa chapter 2, verse 11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Nagpakita yung biyaya. Wala naman ibang biyaya ng Diyos kundi si Kristo sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. May dala siyang kaligtasan. Ano yon? Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So yun yung magiging sandata natin para magiging kalasag natin para sa mga sandata ng kaaway para hindi tayo matinag, mga kaibigan. So, dapat tayo, mga kaibigan, habang hinihintay natin ng Panginoong Jesucristo, manatili tayong handa at manatili tayong sumasampalataya. Huwag kang sumampalataya sa mga pamahiin ng mga Hudyo, yung kathang isip ng mga Hudyo, lalong-lalo itong mga paganismong mga Katoliko. Huwag niyo pong paniwalaan yung mga Halloween na yan, magbibigay sila ng mga handog para sa kanilang mga yumao, magpapadasal sila dahil malapit na naman ng fiesta ng mga patay. Huwag kayong maniwala dyan, mga kapatid, yung Halloween na yan. Gawa-gawa ng mga pare yan para magkapera, mga kapatid. Huwag kayong maniniwala dyan, walang fiesta ng mga patay. Bakit magfiesta yung patay? Ang Biblia nga, mga kaibigan, sa Ezekiel, sabi niya yung mga patay wala nang naaalala, wala nang kaalaman sa mundo ng mga buhay. Ano pa bang magagawa ng mga patay para magfiesta? Yan ay tinatawag na kathang isip ng mga Katoliko, mga kapatid. Para magkapera lang, ipagdasal mo yung puntod ng mahal mo, o magbayad ka naman kasi may bayad dyan o di magkapera yung pare. Yan yung napakagandang pag-scam. Scammer ang tawag dyan, mga kapatid. No? So sana po ay magiging manatili lamang po tayo sa pagiging pananampalataya natin sa Diyos. Huwag tayong sumampalataya sa mga katha ng mga tao na hindi nakakaalam ng Biblia. Minsan kasi sila pa yung mananalo sa atin sila pa yung mag-impluwensya sa atin Matatalo kung minsan ang tunay na Kristiyano mga kaibigan, dahil sa maling katha ng mga tao. Pero sana po ay wag po kayong padaig para kayo po yung sinasabi po ni Kristo doon po sa Revelation chapter 3 verse 21 na ang magtatagumpay ay kakasamahin kong maupo sa aking luklukan, gaya ng aking pag-upo naman sa luklukan ng aking Ama. Kapag ikaw ay magtagumpay, saan ka magtagumpay? Doon sa mga aral ng demonyo. Dapat mapagtagumpayan mo po yon, mga kapatid. Maraming salamat po, no? Hanggang sa susunod muli dito sa ating programang Expose the Truth.